ay nasa digmaan. At ang sabi po ng Ephesians chapter 6 verse 12, "For we wrestle not against flesh and blood." So dito pa lamang po sa panimula ay makikita na natin ang isang digmaan o ang isang labanan. So tayo po ay pansamantalang manalangin bago ipagpatuloy natin ang pagbasa. O aming Ama, ibinigay mo sa amin ang iyong Espiritu na pangako mo kay Abraham at pangako mo, Panginoong Jesus, kaya kami ay puspos lagi ng Espiritu upang matuto kami sa mga salita, sapagkat ito ang aming sandata at ito ang aming pagkain at ito ang panghubog sa aming buhay. Kaya't sa kapuspusan ng iyong kapangyarihan at pagsisiwalat, ang bawat isa ay maging handang tumanggap ng mga katotohanang magbibigay ng laya at kaluwagan, kapayapaan at kagalingan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Kaya't napakaliwanag po that we are in a war. Kaya yung tao na kinaiinisan mo, hindi siya ang iyong kalaban. Kailangang maunawaan mo po ito, hindi tao ang iyong kalaban. Kung mapapansin mo kung kailan ka pa nagpasya na mag-ayuno at manalangin, saka naman kung ano-ano ang pumapasok sa iyong isipan na ikay pinanghihina, na ikay tinatakot. At kung kailan mo napagpasyahan na maglingkod sa Panginoon, saka naman napakarami ng mga hadlang. At kung kailan napakaligaya mo, saka naman ikaw parang nalulungkot. Those are attacks from the invisible forces. Kaya nga kung iyong unawain, kailangang ikaw ay laging handa. Sapagkat ang pagkatalo natin ay kapag naging mahina ang ating kalooban. Our defeats is when we have a soft heart. Huwag mong kalilimutan na ikaw ay nilakipan ng Diyos ng espiritu ng katapangan. You have the spirit of boldness. Use that spirit of boldness. Spirit of a sound mind and spirit of love. For we wrestle not against flesh and blood. Hindi po tao ang ating kalaban. But against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. And what is the target of this war? Ano po ang pinupuntirya nitong digmaang ito? Nalalaman mo po ba na hindi pera ang kailangan mo kung wala kang pera? Nalalaman mo po bang hindi kalusugan ang kailangan mo kung ikaw ay may sakit? Kung maunawaan mo ang pinakang ugat ng kailangan mo, ikaw po ay makapagtatagumpay. So what is at stake in this warfare? Ano po ang pinaglalabanan dito sa digmaang ito? Bakit interesado ang buong puwersa ng kadiliman? Una ating unawain sa John 10, isiniwalat dito sa verse 10. At ang sabi po dito, the thief cometh not. So walang ibang dahilan ang pagdating ng magnanakaw. Isang layunin ng magnanakaw, but for to steal and to kill and to destroy. So ano yung kanyang nanakawin? Ano yung kanyang papatayin at ano yung kanyang wawasakin? I am come that they might have life. So ang at stake po dito sa digmaang ito, the life. Ang buhay. That they might have life and that they might have it more abundantly. So what is this life?
itong buhay na ito? Yun pong tinatawag na salitang meaningless. Dreamless. Yung isang buhay na walang kahulugan. Yung isang buhay na walang pangarap. Ito po ay sa dahilan na wala sa kanya ang buhay. Kailangan pong nasa atin ang buhay na ito sapagkat ang buhay na ito ang siyang buhay na dapat maging maunlad sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya natin pong kikilalanin ngayon that we are a people of war and we are a people of victory. Sasabihin mo sa iyong katabi, you are a person of war. So, unawain mo mabuti na ikaw ay mandirigma. Amen po ba? Ikaw ay mandirigma. Kaya kailangang pumustora ka na ikaw ay mandirigma. Nang ibig sabihin, hindi ka padadaig. Hindi ka patatalo sapagkat higit ka pa sa mananagumpay. So, ano ang pinag-aagawan? Buhay. Ngayon natin pong tingnan mabuti. Sa Matthew chapter 4, ano po ang sabi sa Matthew chapter 4, verses 9 and 10? Nais kong inyong maunawaan kung ano ang gusto ng diablo na si Lucifer. And saith unto him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Ano ang gusto ni Lucifer? Siya'y sambahin. At ano ang kanyang alok sa Panginoong Hesukristo? Ibibigay ko ang lahat ng karangyaan ng sanlibutan. Lahat ng yaman ibibigay ko sa iyo. Sambahin mo lang ako. Subalit ano po ang sagot ng Panginoon sa verse 10? Then saith Jesus unto him, get thee hence, Satan. For it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only thou shalt serve. Amen po ba? So, ang sasambahin lamang, hindi lamang pagsamba, paglilingkuran din. Kaya marami pong Kristiyano ang gutom. Marami pong Kristiyano ang walang pera because they are not worshiping God. And if ever they worship God, it is according to their figment of their imagination. Hindi ho pwedeng ang pagsamba sa Diyos ay yung ating naiisip lamang na uri ng pagsamba. Hindi po. Kaya kailangan matutunan mo paano sinasamba ang Diyos. Sa John 4:23, pansinin po natin. Kaya napakahalaga pong maunawaan mo kung paano sinasamba ang Diyos. But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit, and in truth. So ano po ang ibig sabihin in spirit and in truth? God is a spirit. God is invisible. Hindi nakikita ang Diyos. Kaya kailangan sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya po may Biblia ang ibinigay sa atin ng Diyos para mabuhay tayo sa katotohanan sapagkat ang mga alagad ko ay nagpapatuloy sa aking salita. Nagbabasa ka ba ng Biblia? Marumi na ba ang mga pages ng iyong Bible? Kung hindi marumi, ay hindi mo yan binabasa. Wala bang underline at wala bang iba't ibang mga markings ang iyong Biblia? Kung wala, ibig sabihin hindi textbook ang Biblia sa iyo. It is not only reformation. When you read the Bible, be sure that there will be transformation within. Amen po ba? Kailangang magkaroon ng pagbabago sa loob. Oh, purihin ng Panginoon. So we are a people of war and a people of victory. Kung matututunan mo po kung ano ang wastong pagsamba sa Diyos,
God is seeking those that will worship Him in spirit and in truths. Worship, serve. Worship, serve. Ano po ba ang layunin ng kaligtasan? Bakit ka po ba born again? Bakit ka po ba tinanggap ng Diyos na anak ng Diyos? Ano ang dahilan at ano ang layunin? Sa Ephesians chapter 2 verse 10. Ephesians chapter 2 verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto. So ano raw ang pagkalikha sa atin? Ano raw ang ating gagawin? Ano raw ang iyong gagawin? Good works. At ano yung good works? Which God had before ordained that we should walk in them. Hindi po yung ating maiisip lang. Ang sabi, which God had before ordained, na itinalaga na ng Diyos noon pa, that we should walk in them. Na mabubuhay tayo doon sa mabubuting gawang yun. Kaya mapapansin po natin ang paglilingkod ng maraming Kristiyano sa Diyos ay yung extra hour lamang nila. Yung hindi sila busy. Kaya makikita natin walang laman ng midweek, walang laman ng prayer meeting, walang laman ng Bible study. Why? Dahil mababaw ang mga Kristiyano, kaya wala silang sigla. Unawain po natin, yung mga sumunod sa Panginoong Hesukristo kahit 2 araw, hindi sila umuuwi. Sobra ang kanilang pag-ibig at paghanga sa Panginoong Hesukristo. Pero mga Kristiyano, sa panahon noon at maging sa panahon ngayon, karaniwan ay malamlam. At yan ang dahilan kung bakit iilan ang lumalakad na pinagbala. Ano po ba ang simbahan? At sino po ba ang mga saints? Kailangang maunawaan mo po ito. Sa panimula ng 2012, kailangan maunawaan mo, what is the church? Is this a church? Why is it that this is a church? Paglabas natin dito, hindi na ito church. Because the church is every one of us. Hello? Praise God. Kaya nga kung anong ginagawa mo sa iyong katawan, sa iyong sarili, doon ka uunlad at doon ka titibay. Kaya nga, pansinin po natin ang pagbati sa Romans chapter 1. Kapansin-pansin po natin ang salutation sa Romans chapter 1 verse 6. Tingnan natin. Nais kong maunawaan ninyo kung ano ang church at kung ano ang saints. Among whom are you also the called of Jesus Christ? You are the called of Jesus Christ. Kayo ang mga tinawag ng Panginoong Hesukristo. So, maliwanag po, at ang sabi po dito, ating tingnan, Romans 1, sa verse, Romans 1, sa verse 7. To all that be in Rome, beloved of God, called to be. So sino raw ang saints? Hindi po yung mga namatay.
ang saints ay mga buhay. Called to be saints. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Kaya nga unawain mo mabuti, you are saints. Amen. Sa 1 Corinthians 1:2, 1 Corinthians 1:2, kailangan maunawaan mo po kung ano ka at kung ano ang sanhi at dahilan na tayo ay naririto. Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Sino ang tinawag dito? The church of God. Called to be saints. So hindi po ito gusali. Hindi po ito object. Ito po'y mga buhay na tao. So sino ang church of God? Mga buhay na tao. And to the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. So tatawagin natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo saan man tayo pumaroon. Ito po ang tatanungin ko kayo. Ipinagmamalaki ba ninyo ang Panginoong Jesucristo? Kadalasan po ang mga tao ang pinagmamalaki ay yung kanyang bagong damit. O yung bagong bag. Lalo na kung 700,000 na katulad nung ipinakikita sa telebisyon. Pinagmamalaki nila yung kanilang bag. Ipinagmamalaki nila yung etiketa. Pero hindi nila ipinagmamalaki ang Panginoong Jesus. Yung iba ipinagmamalaki yung gamot. Pero hindi nila ganun kaalam ipinagmamalaki ang Panginoong Jesus. Kaya hahatulan tayo kung mas mataas ang pagmamagaling natin doon sa mga bagay kaysa mga sa lumikha. Huwag mong dadalhin ang taong maniwala sa bagay, hayaan mong sila'y maniwala ng lubusay kay Jesus at siya ang gagawa kung ano ang kailangan gawin sa isang buhay. Kailangan maalab ka po kay Jesucristo. Amen. O, purihin ang Panginoon. Ngayon, kayo po ba'y nagbabasa ng Biblia? Naunawaan po ba ninyo ang Biblia? Alam nyo ba ang kaharian ng Diyos? So kailangan matutunan ninyo ngayong unang-unang Biyernes ng 2012, ano ba ang kaharian ng Diyos at sino ba ang mga tao doon? Who populate the kingdom of God? Where is the kingdom of God? Sino ang mamamayan doon sa kaharian ng Diyos? Sapagkat kung titingnan natin, but seek ye first the kingdom of God. Where is the kingdom of God? At nais kong inyong maunawaan, para matutunan natin that we are people of war and people of victory. All the victories that I gained came from warfare. Alam mo ba ang panalangin at alam mo ba ang pag-rebuke? Ang panalangin mo po'y paghingi. At pag meron ka ng kirot na nararamdaman, rebuke na yun, hindi na panalangin, hindi ka naman nanalangin, pagalingin mo po ako. Iyong ipapahayag na ang kagalingan sa iyong katawan dahil sa mga latay ni Jesucristo. Amen po ba? Prayer and rebuking is two different works. Nakukuha niyo po? Kailangan kay matapang na sansalain, pagbawalan ng demonyo at ang mga dyablo. Ang dyablo at ang mga demonyo na wala siyang karapatan sa iyo at ikaw ang magpapasya nito. O, purihin ng Panginoon. You are a people of war. Ngayon natin pong unawain. Tingnan natin ang Revelation. Alam niyo po ba na si Juan ay pilit na ipinapapatay ni Nero? At alam niyo kung bakit ipinapapatay? Alam niyo po ba kung bakit yung nasa Hebrews 11 ay pinagmamalupitan? Dahil sa kanilang patutuo kay Jesucristo. Dahil sa kanilang pagsaksi kay Jesucristo. Ipinagmamalaki mo ba si Jesucristo? Kung ikay may utang, ipagmalaki mo si Jesucristo na mababayaran mo yung iyong pagkakautang at huwag kang titigil sa pagsamba. Sapagkat pag ikay tumigil sa pagsamba, ang sinasamba mo si Satanas.
na humahadlang sa iyong kasaganaan. The more you are faced with impossibility, the more you have to be zealous. Hello? Lalong kailangan kang maging maalab na maalab sa pagsamba. Amen. Oh, warfare start when you are faced with impossibility. Si Joseph at 17, maligayang maligaya, paborito ng kanyang tatay. Pero nahalinhan ng kalungkutan yung kanyang kaligayahan sapagkat siya'y binalak na patayin ng kanyang mga kapatid. Pero siya nagpatuloy sa pananalig sa kanyang Diyos. Ginawa niya ang matuwid. At sa pamumuhay niya ng matuwid, siya nakulong sa isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Pero siya ba'y naghinanakit sa Diyos? Hindi po. Patuloy niyang sinamba ang Diyos. Dahil kailanman ay hindi pwedeng maging laban sa atin ang Diyos kahit ano ang nangyayari sa atin. Nasa panig pa rin natin ang Diyos. I want to let you know na yung dinaraanan natin ay paghubog. Hinuhubog tayo ng Diyos sa kaanyuan na ibig niya. Hindi sa kaanyuang ibig natin sa ating sariling isipan. Ang sabi ng Isaiah 55, my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. Kaya tama na ang pangarap sa sarili mong isipan. Mangarap ka sa pangarap ng Diyos at yung pangarap ng Diyos, anuman ang mangyari sa iyong dinaraanan, magpakaalab ka pa rin sa Diyos. Hallelujah. Because the thoughts of God, the ways of God are so deep and so profound. Hindi po kayang masayod ng isipan natin yung plano ng Diyos. Amen po ba? Kaya kahit anong mangyari, magpatuloy ka lang at iyong isabuhay, for all things work together for good to those that love the Lord. Amen. Hallelujah. At nagpatuloy ang mga lalaki at babae ng Diyos na hindi alintana ang kanilang dinaraan ng karaingan. Sila'y nagpuri at nagpatuloy na matapang na sumasamba sa Diyos. Hindi nila ibig na ipahiya ang Diyos. Kaya kapag nagpatuloy ka, there will be fabulous blessing, there will be great surprises na matatanggap mo ngayong 2012. Oh, hallelujah! Kaya nga unawain natin, the only pattern for our triumphant existence is patterned after the 7 churches. Yun lamang po yung tanging mapagkukunan natin ng ating mainam na pagtatagumpay. Kaya kailangang magsanay ka ngayong 2012 as it is written, as the Holy Spirit said. Because in worshiping God, it has to be in spirit and truth. Amen po ba? Laging may ibig gawin ng Diyos sa bawat nangyayari sa ating buhay. Kaya nga, unawain natin sa Revelation chapter 1 verse 6. And hath made us kings and priests. Who will populate the kingdom of God? Us. And what is our position in the kingdom of God that now exists invisibly? Kings, and priests. Binabasa mo ba ang Book of Revelation? Sa verse 3, gusto mong maging pinagpala? Anong sabi rito? Pinagpala ang bumabasa ng Book of Revelation. Blessed is he that readeth and they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Kaya babasahin mo ang Book of Revelation. Alam mo kung bakit? Ito po ang dahilan kung bakit babasahin natin ang Book of Revelation. So atin pong tingnan sa verse 3, verse 4. Napakahalaga po nito. John to the 7 churches
which are in Asia, grace be unto you and peace from him which is and which was and which is to come, and from the seven spirits which are before his throne. So ating siyasatin, grace and peace from him which is past, or which is now, which was past, and which is to come. Napakahalaga po nito, siya ngayon, siya noon, at siya sa darating na panahon. So, ano po yung darating? Grace and peace. E araw-araw, saganang kapayapaan at grasya ang tatanggapin ng lahat ng nalalaman ang katotohanan. Amen po ba? Verse 5. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood. So ito pong book of Revelation is from the Father to the Son, through an angel, and through John. Mula sa Ama, ibinigay sa Anak, ibinigay ng Anak sa Anghel, at dinala ng Anghel sa kay Juan. Ang Book of Revelation po ay nahahati sa noon, ngayon, at sa darating na panahon. Ang noon ay yung nakaraang panahon. At ang kasalukuyan ay kung ano tayo ngayon sa simbahan. At kailangan kung ano tayo ngayon sa simbahan, kailangan ang ating pagbabatayan ay ang sinasabi ng banal na Espiritu. If you hear the voice of the Holy Spirit, if you hear and heed, kung iyong pakikinggan at iyong susundin ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa mga simbahan, kaya nga unawain nating mabuti. Ang pinarangalan lamang ng Panginoong Hesus sa 7 simbahan ay ang Smyrna at ang Philadelphia. Sino po ang mga mananampalataya sa Smyrna? Ano po ang Smyrna? Ito po ay nasa chapter 2 at chapter 3. Nasa chapter 2 po yung Smyrna at yung Philadelphia ay nasa chapter 3. Ano po ang uri ng pag-uugali ng mga Kristiyano sa Smyrna? Mapagtiis po sila. Tingnan mo ang iyong katabi. Kung ikay mapagtiis, nasa tama kang kalagayan sa iyong spiritual na buhay. Matiisin ka ba? Magtatapos yung iyong mga tiisin. Kung gaano katagal kang nagtiis sa simula ng pagpapala sa iyo, ganon rin kahaba. Kung 10 taong kang nagtiis, ganon din kahaba ang iyong pagpapala. Hallelujah. At ito po'y kasulatan. Kaya kung ikaw ay nagtitiis at nakapagtitiis pa rin ngayon, ngayong 2012, matatapos na ang iyong mga pinagtiisan. Hallelujah! Hallelujah! Amen! At ang Philadelphia po ay ang mga Kristiyanong kahit ka po sa pera ay nagre-revival. Hello? So, ito po ang katotohanan. The Philadelphia Church is a revival and evangelistic concerned church. Hallelujah. So we are a Philadelphia Church because we love revival. We love evangelism. Na kahit kakaunti ang salapi, nagpapatuloy tayo sapagkat dadaloy at aagos ang maraming mga pagpapala. Oh, purihin ang Panginoon. At doon po sa 7 simbahan, ang hindi kinumend ng Diyos ay ang Thyatira at ang Laodicea. Ang Laodicea ay apostate church, lukewarm and apostates. Ano po ang apostasy? Tumalikod na sa pagsamba sa Diyos. Dahil mayamang-mayaman na sila. Hindi na nila kailangan ng Diyos. Ano naman ang Thyatira? Ang Thyatira, sila na may taksil sa Diyos. May iba silang Diyos. Kaya nga kung ating uunawaing mabuti,
Kailangan magpatuloy tayo sa Diyos. Ang Ephesian Church ay puro trabaho, pero mali ang motibo. Kailangan tama ang ating motibo. Ang underlying factor pa rin sa pagtatagumpay ay tamang motibo. Amen? Na kaya gusto mong yumaman ay para sa Ebanghelyo. Hindi para sa iyong kabuhayan, hindi para sa iyong pamilya. Kaya kung ang motibo mo ay pagyaman para sa iyong pamilya, baguhin mo ngayong gabing ito. Salamat sa katahimikan. Yan ang dahilan kaya nababalam yung malalaking pagpapala. Dahil mali pa ang paglalagakan ng kayamanan. Kailangang itama yan para dumaloy ang totoong pagpapala at biyaya at yaman na buhat sa Diyos. Napakaganda po ng Diyos. We are a people of war. And we are a people of victory. Kaya nga po, we are kingdom of kings and priests. So the people that will populate the kingdom of God are kings and priests. Ano po bang gawain ng hari? To have dominion, to have headship, to have leadership, to have rulership. Kaya kung titingnan po natin, ang mga hari ay namumuno. Tama po, papayag ba kayong ang hari ay namumuno? At ang hari ang namamahala sa kayamanan ng kanyang pinaghaharian. Kaya kung ano ang iyong assignment, kailangang mabuhay kang katulad ng isang hari. You have the anointing. At hindi lamang ikaw isang hari, kundi ikaw ay isang pari. So ano ang gawain ng pari? Tingnan natin sa 1 Peter 2:9. Kailangan maunawaan mo kung ano ang gawain mo bilang saserdote o bilang pari. But you are a chosen generation. So ano ka bilang isang Kristiyano? A chosen generation. At saan yung pagkahirang? Para kanino yung pagkahirang sa atin? A chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him. Na ipakikita mo ang mga papuri sa Diyos. Ano po ang ibig show forth? Ano po ang ibig sabihin ng that you should show forth? Ito po yung iyong katungkulan. Ito po yung iyong pananagutan na maipakita mo ang mga papuring nararapat sa Diyos. Who called you out of darkness into His marvelous lights. Ano po ang ibig sabihin? Dati, ikaw ay ganito ang buhay. Pero ngayon, iba ka na. Dati, ikay sarado ang palad. Pero ngayon, bukas na ang iyong palad. Sa Council of Jerusalem, merong 2 ordinances na sinabi ang pagtitipon ng mga apostol. Huwag kayong kakain ng dugo ng hayop. At ang pangalawa, tumulong kayo sa mahirap. Hello. Kaya ikaw ay yayaman para tumulong sa mahirap. Hindi yung lahat ng mahirap. Yung mga mahirap na kapatid ang maalam sa Diyos. Pag hindi maalam sa Diyos, tulungan mo lang siya, pero yung maalam sa Diyos, hello, kakaiba ang tulong na gagawin mo. Sa Galatians 6 verse 9, ipakikita ko po sa inyo. Ano po ang sabi ron sa Galatians 6:9? And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Weary faints. Huwag kang mapapagod at huwag kang manghihina sa paggawa ng tulong. Purihin ang Panginoon. Sapagkat yung lahat ng iyong ginawang tulong, iyong aanihin sa takdang oras. Walang nasasayang na itinulong mo sa kapatirang mahirap. Sa verse 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. If we have an opportunity,
Glory. Kung meron tayong pagkakataon, ano ang sabi rito? Tayo'y gumawa ng mabuti sa lahat ng tao. At ano ang pinakamagandang gagawin mo sa lahat ng tao? You are a priest. You are a king. Ano ang gagawin mo para ikaw ay kasihan ng Diyos? Oh, glory. Sa 1 Timothy 2:1, as priest, ito po ang ating gawain. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. As priest, ito po ang ating katungkulan. We have to supplicate. Ano po ang supplication? To plead. Prayers is to ask. Intercede is to be a mediator. And then giving of thanks. So sa pagitan ng ating Pangulo, kailangan tayo mamagitan sa ito ang Pangulo, ito tayo sa gitna at ito ang Diyos. We will intercede. We will ask, pleading to God. At ano ang mangyayari? So, sino ang iyong idadalangin? Ang iyong kapitbahay, sino ang iyong idadalangin? Maraming tao na pwede mong idalangin because you are priest. Amen? And giving of thanks be made for all men. So, paano natin ipagpapasalamat? Yung taong umutang sa iyong hindi nagbabayad, sabihin mo, salamat po Panginoon sa ugali nitong taong ito. Hello. Medyo mabigat-bigat ito. Dahil sabi sa iyo ay babayaran niya after 1 week. Naka 1,000 weeks na, hindi ka pa binabayaran. Pero pansinin po natin, ano ang idinunot sa iyo? Ikaw ba ay naghimutok? Ikaw ba ay nagpapadyak? Ikaw ba ay sumama ang loob? Kung hindi ka sumama ang loob at ikay nakapagpatawad sa ibang paraan, binayaran ka na ng Diyos. Amen. Hallelujah. Giving of thanks be made for all men. Alam mo, ang dadalhin sa iyong tao ay yung mga taong masama ang ugali kung masama ang iyong ugali. Kung gaano katalas ang iyong katarasan, ang dadalhin sa iyo ay matataras na tao para ikay kiskisin upang ikay maging makinis. Kung ikay magagalitin, padadalhan ka ng taong magagalitin. Oh, I tell you, be reminded that they are instrument para ikay maging makinis sa harapan ng Diyos. Madali? Hindi po. Napakahirap gawin. Sapagkat ang unang iyong dating ay matapang ka, hindi pwede ito. Pero habang naruroon siya, wala ka na magagawa kundi, Lord, bahala ka na po. Sige po, lahat ng pwedeng gawin mo sa akin, gawin mo na. If you will resist, what you resist will persist. Habang iyong linalabanan, lalong dumarami ang iyong kalaban. Winning is surrendering. Ang pananalo ay ang pagsuko. Panginoon, suko na po ako. Itaas mo na agad ang kamay mo sa Panginoon. Amen. Kung ang problema mo ay anak mo, asawa mo, sabihin mo, Panginoon, hindi ko po kaya itong mga ito, mga gerilyera at gerilyero ito. Sumuko ka na agad sa Diyos. Amen. At hayaan natin ang Diyos ang kumilos at gumawa. Amen. Glory! 2012 is a mighty, awesome year for all of us. Oh, ang Diyos. So you are priests, you are kings. At hindi ka pangkaraniwang saserdote. Sapagkat kung pag-aaralan mo ang saserdote sa Book of Leviticus, ang mga saserdote ang mayayaman. Tingnan mo ang iyong katabi. Totoo po. Bakit mayayaman ang saserdote? Sa 12 tribes of Israel, ang Levite o ang tribe ni Levi, sila lamang ang walang mana. Pero ang mana nila ay yung bahagi ng mana ng 11. Kaya mas malaki ang kanilang mana. Kaya bilang saserdote, napakalaki ng ating mana. Because we are heirs together with Jesus Christ, and Jesus Christ owns everything. Amen po ba? And Jesus Christ is the head and we are the body.
Kaya kung tatrabahuhin mo lamang yung iyong gawain, because we are the workmanship of God, to do good works. And those good works has been ordained. And you have to walk. And what is good work? To pray. What is good work? To do witness. Amen po ba? Bakit ba ibinigay ang banal na Espiritu? Isa po ang unang layunin. Makilala mo si Jesucristo. Kaya nga kung ating uunawaing mabuti, yung awiting kay Kristo lang. Si Kristo lamang. Kung tayong lahat ay sisentro kay Jesucristo, ito po ang sasabihin ko sa inyo. Kapag nakinig ka sa mga pagtuturo ng mga taong hindi naniniwala sa kapuspusan ng Espiritu, mga taong hindi naniniwala kay Jesucristo, ang kanilang buhay ay hahanggang libingan. Nung una, ako'y naniwala na ang tao ay hanggang libingan lang. Pero sa papanalangin ko at kababasa ko ng Biblia at kahihingi ng patnubay sa Espiritu, hindi pala hanggang hukay ang ating buhay. Sapagkat kay Jesucristo tayo'y may buhay na walang hanggan. Sapagkat si Jesucristo ang unang nabuhay mula sa mga patay, bagamat siya Diyos. At ang lahat ng nakay Jesucristo ay bubuhayin din. Kaya dalawang partido sa panahon ng Panginoong Jesucristo, ang Pariseo at ang Saduceo. Ang Pariseo, para maaalaala mo, ay gamitin mo ang ganitong pronunciation, Pharisee. Sabihin mo, Pharisee, Pharisee, Pharisee. At yung Sadducee, Sadducee. So bakit Pharisee? Because they believe in the resurrection. Ang mga Pariseo po, di ba pinag-away ni Pablo yung mga tao? At ang sabi, itong mga taong ito ay hindi naniniwalang ang mga patay ay bubuhayin muli. At nagkagulo sapagkat ang mga Sadduceo hindi naniniwala, kaya Sadducee dahil sila hanggang hukay. After that, wala na silang buhay. Yun ang mga Sadduceo. Ano ka, Sadduceo o Pariseo? Hindi, huwag kang pipili. Tayo ay kay Kristo. Amen. Tayo ay kay Kristo. Kaya binilisan ko dahil baka kayo pumili agad. Tayo ay kay Yesu Kristo. Amen. 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 Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Kaya nga po ngayong araw na ito, sa kauna-unahang araw ng Biyernes na revivals ng 2012, ibig ng Diyos na tayo'y makapamuhay na mandirigma. Si Satanas ay gusto na siya isasambahin. Pero ang Diyos ay nagsabi, sambahin ninyo ako. Ano ang dakilang utos? Ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong isipan. Ano ang pangalawang utos na kasing halaga rin ng una? Ibigin mo ang iyong kapwa ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. So ang pag-ibig ko sa aking sarili, ang siyang magiging batayan ng pag-ibig ko sa inyo. Hello. Sapagat pansinin po natin, kung iniibig ko ang aking sarili, madarama ko ang gutom kapag nakita kong kayo ay walang pagkain. Hello. At dahil ayokong manatili akong gutom, gagawa ako ng paraan. Nakukuha niyo po. Kaya kapag ang tayo maamot ng kaunting pagkain sa iyo, hindi mo pagsasarhan siya ng iyong kalooban. Sapagkat ang unang madarama mo, ayokong humapdi ang aking sikmura at siya'y humihingi ng pagkain. Bibigyan mo siya at babahagi na ng pagkain. Hello. Kaya ang sabi ng Biblia, kung sinasabi niyong iniibig niyo ang Diyos, at hindi naman ninyo tinutulungan ang inyong kapwa, hindi kayo umiibig sa Diyos. Kaya kung ikaw ay may panata, bayaran mo na.
Huwag kang pakitang tao. Nakala ng mga tao, ikay napakagaling. Ikaw naman pala ay kuripot. Hello? Ang lakas ng amen sa likod. Mas maganda na ang tahimik. Mas maganda na ang walang sinasabi na may nangyayari. Kaya ngayong sandaling ito, kailangang maranasan natin ang pinagpalang 2012. Ikaw ay bahagi ng simbahan. Ikaw ay bahagi ng katawan ng Panginoong Hesukristo. At ang ulo natin ay Panginoong Hesukristo. At ang bawat bahagi ay makapangyarihan sapagkat ang kapangyarihan natin ay nagmumula sa ulo. Kaya gamitin mo ang buhay ng Panginoong Hesukristo na sa iyo at ito'y magiging maunlad sa iyo at paano mo gagamitin ang buhay ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu sapagkat ang mga anak ng Diyos ay pinangungunahan ng banal na Espiritu. Purihin ng Panginoon. So, ano ang hamon? Kailangang may prophetic challenge for 2012. Ang magtatagumpay ay makatitikim ng bunga ng puno ng buhay. Ang magtatagumpay magkakaroon ng panibagong pangalan sa araw ng kanyang Panginoon. Ang magtatagumpay ay magkakaroon ng batong buhay sa kanilang buhay sa darating na araw ng Panginoon. Kaya nga kung titingnan po natin ang Book of Revelation is about the condition of the church previously at yung kondisyon ng simbahan ngayon. At kapag hindi nagtagumpay ang mga mananampalataya ang susunod, the things that are to come, ito na po yung mula chapter 4 na parusa at puot ng Diyos sa sangkatauhan. If you hear the voice of the Holy Spirit, you shall overcome. Kaya nga kung ano man ang nangyayari sa iyo, ang 2012, pambihira ang gagawin ng Diyos sa iyo. Pambihira magiging pagkilos ng banal na Espiritu sa iyo sapagkat tayo ay mga taong sumusunod sa ibig ng Panginoon. Kahit hindi natin naunawaan yung nangyayari, let your will be done. Let your will be done. Iwasan natin ang mariklamong bibig at magpatuloy tayo na laging nagdudulot ng pagpapala sa mga nakapaligid sa atin. Napakalaki po ng inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Napakalaki po. It will be filled with surprises. Magugulat ka sapagkat bawat paligid mo sa buong 2012 may malalaking mga pagpapalat himala na mararanasan ka, pero kailangang magpakaalam ka bilang saserdote, magpakaalam ka bilang hari, at magpakaalam ka sa iyong pagtitiis ay lagi kang magdiwang at madala ang lahat ng papuri sa Diyos. Na anuman ang hindi mo maintindihan, huwag kang mangangatwiran at basta sabihin mo mangyari ang kalooban mo, masunod ang ibig mo at gagawin ko ang lahat ng iyong pinagagawa. Kaya ngayong sandaling ito, tayo ay dadalangin ng bawat isa'y puspusin ng Diyos ng kakaibang kapangyarihan ng Espiritu. O Diyos, dakila at makapangyarihan, aking idinadalangin na ang bawat isang naririto ay magkaroon ng kakaibang kapuspusan ng kapangyarihan ng iyong Espiritu. Igawad mo ang kapuspusan ng walang sukat na kapangyarihan ng Espiritu at magpatuloy sila sa pagpupuri, pagpapasalamat, pagsamba at paglilingkod sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, at ang lahat ng naniwala na tumanggap ay sumigaw ng Amen. Amen. Praise God, hallelujah. So purihin po natin ang Diyos. At atin pong ganapin ngayon ang ating best offering